Isang magandang umaga pong muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ngayon pong umaga ay pagsaluhan muli natin ang salita ng Diyos na ating tutunghayan sa mga Gawa, chapter 11, verse 22 to 24. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinayuhan silang lahat na manatilis tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa umagang ito. Para pong malaman ninyo ang higit pa na katotohanan ng salita ng Diyos, pwede nyo pong basahin ang Aklat ng Gawa, chapter 11, para mabasa po ninyo ang kabuuan ng mga salatang ito na ating binabasa. Lahat po tayo ay pamilyar sa mga alagad ng Panginoong Jesus, yung 12 disciples. We even know some of their names. At tayo po ay pamilyar din kay Pablo. Ngunit marami pong mga characters sa bagong tipan, lalo na po sa early church, na hindi tayo very familiar. At isa na po rito ay nais kong ipakilala sa inyo ang taong nagngangalang Barnabas. Ang kanya pong pangalan ay Jose, na taga Cyprus. At matatagpuan po natin ang untang pagkakabanggit sa kanyang pangalan sa Gawa chapter 4. Ganito po ang nakasulat. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Libitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang tinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Pinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ito po yung unang pagkakabanggit ng kanyang pangalan dito po sa mga aklat ng mga gawa. Ang pangalan po niya ay Bernabe, sa English po ay Barnabas, means son of encouragement. Ang kanya pong pangalan ay nagbibigay ng kahulugan kung ano ang kanyang katauhan. At tunghayan po natin anong matutunan natin mula sa isang taong tinatawag na Bernabe. Siya po ay isang taong matulungin, he supported the church, at generous. Yung pong kanyang mga ari-arian ay pinagbili niya at ibinigay niya po ito sa church. Dahil ganun po siya hinihipo ng Panginoon, ganun siya inililid ng Lord. Tinulungan din po niya si Pablo na tanggapin ng mga mananampalataya. Alam po natin na si Saulo o si Pablo ay siya po yung nanghuhuli, yung pinapag-aralan natin yung ilang araw, hinuhuli niya yung mga Kristiyano. At nung maging mananampalataya na po siya, hindi po siya matanggap ng mga Christian dahil sa takot na baka po sila ay muling hulihin ni Pablo. At ito po ay mababasa natin sa Gawa chapter 11 na kung paanong si Bernabe ang namagitan para kay Saulo, para dun sa mga ibang mananampalataya. At siya ang nag-encourage na itong si Saulong to ay tunay na mananampalataya. Siya'y bihinipo, binago ng Diyos. At andun po siya para alalayan isang bagong mananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Ito po yung character ni Bernabe, encourager. Nag-i-encourage siya, giver, supporter ng church, at higit po sa lahat, kasama siya ni Pablo sa paghayo at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Siya po ay isang church worker. Nagbabahagi sila talaga at sila po yung mga unang misyonero na humahayo para ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya nga po nakikita natin na ang buhay ni Bernabe ay isang buhay na may pagsunod sa Panginoon. Sabi po, mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. At sabi, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Alam niyo po ba, napakahalaga ng ating buhay na ipinamumuhay bilang isang mananampalataya. Marami pong tao ang nakatingin sa atin. Marami pong tao na tinitingnan ang ating pagsunod bilang isang Kristiyano.
Kung meron kayang tao na magtatanong tungkol sa iyong katauhan, ano kaya ang masasabi nila pag in-interview? Sino ba yan? Ano ba ang pagkakilala mo dyan kay Pastora? Ano ba ang masasabi mo kay Pastora? Ay, naku Panginoon, dalangin ko nga po na ako ay makitaan ng kabutihan, makitaan ng tunay na pagsunod sa Panginoon. Siguro wala nang ibang higit pa po kung masarap na marinig na masasabi ang tao kundi ako po ay isang matapat na tagasunod ni Kristo. At kayo po, ano kaya ang gusto nyong marinig na sasabihin ng tao patungkol sa inyo? Masasabi ba nila na ang taong yan ay isang taong binago ni Kristo? Kaya ang taong yan ay isang mabuting tao at matulungin. Siya ay palagi siya yung kapag ako'y may problema, ako ay nakakahingi ng payo sa kanya. Di po ba napakaganda na masasabi nila na tayo ay tunay nga pong tagasunod ni Kristo at nakikita sa ating buhay. Ang pangalan na dala-dala natin, Kristiyano. Ibig sabihin ng word na Kristiyano ay follower of Christ. Ibig sabihin, nakikita si Kristo sa atin. We should be Christ-like. Ang ating pamumuhay ay maging katulad ni Kristo. Yun po yung word na tinatawag na Christian. We carry the name of Jesus in ourselves. Kaya nga po dapat makita si Kristo sa ating buhay. Tayo po yung kamay, tayo po yung paa, tayo po yung umaabot sa mga tao. At tayo ang larawan ni Kristong buhay dito sa mundo. Christ live in us. Kaya nga po kailangang makita sa atin to. Tayo ba ay namumuhay ayon sa ating pagkatawag na tayo ay mga Kristiyano? O kaya minsan nakikita ko sa Facebook, what does your main name means? Anong kahulugan ng iyong pangalan? At sana yung pinopost natin na yun ang kahulugan ng ating pangalan, nagsasabi pa tayo, that's true, that is me. Ay sana nga po ipamuhay natin. At sabi po, si Barnabas ay namuhay na may pagsunod sa Panginoon. Magandang example, tayo po ay mamuhay na may pagsunod. Si Barnabas ay naging kalakasan para sa iba. He's an encourager. Tayo po, gamitin tawa tayo ng Panginoon. Baka po merong mga taong nangangailangan ng encouragement. Baka po ang kaloob sa iyo ng Panginoon ay manalangin para sa iba. Ang kaloob sa iyo ng Panginoon ay mag-encourage. Mamuhay po tayo kung ano po ang tawag sa atin ng Panginoon. Maaring ikaw ay magaling magluto and yung mga niluluto mo, pinamimigay mo. May magaganda kang hardin, namimigay ka ba ng iyong mga halaman or it's just for the beauty of your eyes? Maybe it's nice to share it with others. Ano po ang pwede natin pang gawin? Ikaw ay maging mabuting patotoo para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Si Bernabe po, siya ay namuhay na may pagsunod sa Panginoon. At ang ganda-ganda po ng pagkaka-record sa kanya. Isa pong bagay na makikita natin kay Bernabe na description, siya ay puspos ng Espiritu Santo. Kapag tayo po ay namumuhay at ang banal na Espiritu ang pinaghahari natin sa ating buhay, makikita po sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, self-control, at siyam na fruit of the Holy Spirit, yan po ay nawang makita sa ating katauhan. Ito po ay nakita kay Bernabe dahil po siya ay puspos ng banal na Espiritu. Ang sino mang tao na handang isuko ang kanyang buhay sa Panginoon, isuko ang iyong buhay sa banal na Espiritu, paghariin ng banal na Espiritu sa iyong buhay, batid ko po, magagawa nating mamuhay at maging katulad ng buhay ni Bernabe at ng Panginoong Hesus. Challenge ko po sa ating buhay, sa atin sa umagang ito. Maging example po tayo ang ating buhay. Nakita po natin ang example ni Bernabe. Gayahin po natin siya. Gayahin po natin ang Panginoong Hesus na full of compassion, full of love, na matulungan ang ating kapwa. Hindi sapat na maging Kristiyano at tumanggap kay Kristo. Makita po ang pagsunod at maging halimbawa tayo. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa paalala mo sa amin. Salamat po sa magandang buhay na ipinakita ni Bernabe, Panginoon. Sana maging katulad din niya kami
na kami rin po ay makasunod sa iyong kalooban. Kami po ay mamuhay na may puspos ng banal na Espiritu, maging isang mananampalatayang sumusunod sa iyong nais, Panginoon. Ang Panginoong Jesus, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami kung ano po ang aming kaloob, kung ano po ang aming pwedeng gawin para sa iyong pangalan, para sa iyong kaluwalhatian. Lord, tulungan mo po kami na magawa namin to. Matulungan ang aming kapwa, maging encourager, maging mapanalanginin, magbahagi ng iyong salita sa iba. Panginoon, tulungan mo kami. Naniniwala po ako, Ama, na kapag ikaw ang naghari sa aming buhay, magagawa po namin ang lahat ng mabuting bagay na ito para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, hindi para sa kadakilaan ng aming mga sarili. At sinasamo ko po, pagpalain mo po ang bawat isa na tagapakinig ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat pong muli sa pagsama sa akin sa Daily Walking with Jesus. At God bless you po sa inyong lahat.